Dahil sa pinalawak na operasyon ng Israel sa Gaza na naglalayong ubusin ang Hamas at kontrolin ang buong Gaza, at dahil sinabi ng Israel na walang sino man ang makakapigil sa kanilang plano, ang Hamas ay naglabas ng balita na kung saan nagkaroon daw sila ng deal sa Estados Unidos, at ang deal na ito ay magkakaroon ng pagpapalaya ang Hamas ng 10 mga bihag na mga Israeli hostages, at kasama na rin sa napagkausapan ang 70-day na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero ang lahat na ito ay isang napakalaking kasinungalingan. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, lubusin mo na, samahan mo na rin ng matamis na like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 27, 2025 at isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinaigting na operasyon ng Israel sa Gaza at ang pinahayag ng Hamas na di umano ay nagkasundo sila ng United States of America na magpapakawala sila ng 10 mga Israeli hostages at 70 araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Pero ang mga pahayag ng Hamas ay walang katotohanan sapagat sinabi mismo ng Israel na hindi nila ito alam dahil ang Israel at ang United States of America ay walang pag-uusap na ganyan. Maraming mga analyst at mga eksperto ang nagsasabi na marahil ay ramdam na ng Hamas ang isang napakatinding kahirapan na kanilang tinatamasa dahil sa pinaigting na operasyon ng Israel sa Gaza. Ito ay ang Operation Gideon's Chariots na kung saan ito ay naglalayo na ubusin ang Hamas sa Gaza at kontrolin ang buong Gaza. At dahil dito ay pinaniniwalaan ng mga eksperto na upang makaginhawa ng sandali ang Hamas ay kinakailangan nilang maglabas ng balita upang tigilan ng Israel ang kanilang mga pang-aatake. Pero sa pamamagitan ng ulat ng The Jerusalem Post, mismong Amerika ang nagsabi na wala silang kasunduang ganito sa pagitan ng Hamas. At ito ay sa pamamagitan ng ambassador ng United States of America na nasa Middle East na si Witkoff. Iginigiit pa ng Hamas mga kaibigan na kasama raw na napagkasunduan ng United States of America ang pagpapalaya ng Israel ng mga Palestinian prisoners. Kasama na ang daan-daan na mga nagseserbisyo na sa lengthy prison terms. Ibig sabihin nito mga kaibigan, kahit na yung mga death sentence na ay kasama raw palalabasin ng Israel. Nang marinig ng Amerika ang mga pahayag ng Hamas, nagalit ito at sinabing ang mga pahayag ng Hamas is very disappointing and completely unacceptable. At dahil nag-viral ang mga pahayag ng Hamas, nakarating na rin ito sa pandinig ng gobyerno ng Israel. Agad na naglabas ng pahayag ang opisyal ng Israel at sinabing walang matinong gobyerno ang tatanggap sa mga proposals ng Hamas. Dagdag pa ng Israel, matagal nang ayaw ng Hamas ng ceasefire. Ang patunay dyan ay ang mga proposals na inilatag ng Israel. Madali lang naman daw ang kanilang hinihingi. Ibigay lamang ang mga hostages at tapos na ang gyerang ito. Pero dismayado ang Israel sapagat hanggang ngayon ay hindi pa pinapalaya ng Hamas ang mga hostages nito, buhay man o patay na. Dagdag pa ng Israeli official ay napakalayo sa katotohanan ang mga pinagsasabi ng Hamas. Dagdag pa ng Israel, seryoso raw sila na nais magkaroon ng ceasefire sa Gaza at bilang patunay, kinausap raw sila ng United States of America na i-delay ang kanilang full-scale military operation sa Gaza. Ang purpose nito
ay upang palawigin pa ang tsansa ng Hamas na tatanggap sila sa ceasefire proposal ng Israel. Pero mula March sa taong 2025 at ngayon at maghuhunyo na nga, walang binibitawang pahayag ang Hamas na handa silang magpakawala kahit 10 lamang sa mga hostages na kanilang hawak. Kaya ayon sa gobyerno ng Israel, kung tutuusin, ay matagal na raw sana nilang sinimulan ang full-scale military operation sa loob ng Gaza upang makontrol na ang bansang ito at makuha ang kanilang mga hostages. Pero inantala nila ito. Pero sa buwan ng Mayo, dito na nagsimula mga kaibigan ang operasyon ng Israel na tinatawag na Gideon's Chariot. At dagdag pa ng Israel, mismong si Netanyahu ang nagsabi na naghahanda na nga raw siya para sa isang temporary ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Ito ay upang magpakawala ng mga hostages ang Hamas at ganun din sila. Pero walang nangyayari. Ito ang eksaktong sinabi ni Benjamin Netanyahu, quote and quote, "If there's an opportunity for a temporary ceasefire to bring back hostages, we are prepared for that." Meron ding mga nagsasabi, baka naman talagang nagkaroon ng agreement ang Hamas at United States of America. Kaya lang, ang problema, bakit itinanggi ito ng United States of America? Merong theory na kumakalat na baka talagang nagkaroon nga ng agreement ang Amerika at Hamas. Kaya lang, hindi muna kumonsulta ang United States of America sa Israel. Kaya, nang hindi sumang-ayon ang Israel sa mga proposals ng US sa Hamas, ay itinanggi ito ng Amerika. Pero ang lahat ng iyan ay mga teorya lamang. Kasi, ayon sa mga eksperto, imposible na hindi malaman ng United States of America ang stance ng Israel. Gayong, ang magkabilang panig bago ito gumawa ng desisyon ay mag-uusap muna ito ng masinsinan. Katulad na lang ng mga ginagawang pag-atake ng Israel kagaya ng sa Hamas, sa Hezbollah at Houthi ay nagpapaalam muna ito sa United States of America upang hindi ma-disappoint ang magkabilang panig. At ganun din ang ginagawa ng United States of America. Kaya sa mga pahayag ng Hamas, marami ang nagsasabi na marahil desperado na ang mga militanteng grupo dahil sa mga sunod-sunod na malalaking pag-atake na isinagawa ng Israel sa loob ng Gaza. Lalo na ang kanilang number 1 supporter na Iran ay hindi na makapag-support ng armas mismo sa mga militanteng grupo at mga finansyal dahil hinaharang na ito ng IDF mula sa mga borders ng Gaza. Nako, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Hamas sa mga susunod na araw o linggo o buwan? Ang mga bagay na yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung sakaling bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.